Ngunit bago tayo magpatuloy ay pwedeng pakilike na rin po ang channel na ito at pakisubscribe at pakipindot ng notification bell. Maraming salamat po. Breakdown, Blake San Ferrer. Nasasaktan ako ngayon. Hindi ko akalain na ang dati na minahal ko, inalagaan ko, pinagtuunan ko ng pansin, ay magagawa sa akin to. For the sake of that out of child, but because of her fucking dream, nagawa niya yun. Ang nararamdaman ko ngayon, pure disgust to her. She just sacrificed a life for her own selfishness. Ano, dahil ba masisira ang katawan niya nang dahil sa dinadala niya noon? Kaya niya nagawang magpalaglag. Tila nanalisik ang mga mata ko ngayon. All I can see is pain and anger that dominates my emotion. Blake, if you could just give me a chance to explain. Blake, please. Please, let us talk about it. We can settle this. Nagsusumaang sabi niya. She tried to come near to me, pero ako na ang nagtulak sa kanya papalayo. Ayaw kong makagawa ng isang maling hakbang at baka sa labis na galit ay makapanakit ako, kahit babae pa siya, kahit na minahal ko siya ng buong buo. I spoiled her with all my heart. I was willing to marry her before, but I never learned that she is that kind of ambitious. She is ambitious to the point that she can kill an unborn child. Anak pa namin na hindi nasisilayan ang mundo. Dahil lang masisira ang bukas niya, ang kinabukasan niya, wala ka nang ipapaliwanag pa, Denise. All this fucking time, I choose to be with you. I choose to be blind with all of your fucking want. Naiiyak na ako habang nakaduro sa kanya. Hindi ako malinis na tao. Hindi ako perfectong nobyo. Nagkakamali rin ako, pero hindi ko akalain na may magagawa siyang ganito dahil lang sa gusto niya maabot sa buhay niya. Hindi ito yung Denise na minahal ko. Hindi ito yung babae na hinangad kong pakasalan. Hindi siya ganito. Hindi dahil yung babaeng minahal ko ay hindi magagawa ang ganitong bagay. Blake, ginawa ko ito para sa atin, Blake. Masyado pa tayong bata noon para sa ganung bagay. But now, I can do it, Blake. Sige na. Sige at bubuo tayo ng pamilya. Blake, just please forgive me. I love you. Ako lang ang babaeng minahal mo, hindi ba? You can still forgive me, right? Anya na tila nagsusuma mo. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi niya. Para siyang nahihibang, para siyang takot na iwan ko, pero hindi niya alam na napuno na ako sa kanya. I am so guilty na nagkaroon ako ng isang pamilya habang wala siyang kaalam-alam, pero ito pala siya, may isang malagim na sikreto na ikinukubli niya, ngunit ngayon ay nalaman ko na. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Denise? Sorry, but I cannot leave a woman who only treasures her dream. Binigyan kita ng mahabang taon para sa pangarap mo kasi akala ko na hindi ka pa handa sa lahat. Pero ang totoo ay nabulag na lang pala ako sa mga gusto mo. And don't you fucking reason about that time na kahit bata pa tayo noon, pananagutan kita, Denise, but you decide to murder our child. Sigaw ko sa kanya, hindi pa rin natigil-tigil ang pag-aagos ko ng aking... Blake naman, you can't do this to me. Blake, ako minahal kita. Sa'yo lang ako tumingin. Hindi pa ako handa noon. You can't blame me, Blake. Call me selfish because of a single mistake. But I'm willing to face the consequences. Just don't leave me. Ikaw na lang yung mayroon ako. Nagsusumamo niyang saad. She even knelt, pero wala akong awa na nararamdaman sa kanya. Hindi man ako tinablan ng konsensya sa kanya. Sapagkat hindi rin naman siya nakaramdam ng konsensya noon or guilt. She is a selfish mad woman that I didn't know anymore. I tried to understand her, but she can be put on my logic. We are done. Denise, might as well back out. I don't want to be someone who can't love me wholeheartedly. Kasi kung minahal mo ako noon, isipin mo muna yung batang sinayang mo bago yung lintik na pangarap mo. Sisi ko sa kanya. Samantalang kaya namang kitang buhayon. Tumayo na siya at nagpunas na ng luha. She is now looking at me darkly. Sinong nagsabi sa'yo, ha? Si
Claire ba? Walang hiya ang babae na yon. She cannot keep her mouth shut. I will kill her. Galit na galit nitong Saad habang may nalilisik na mga mata. She's like a provoked animal trying to be unleashed. Pinaningkitan ko rin siya ng mata. Kill again? Yeah? The usual you, Denise. Nagpapasalamat ako kay Claire dahil kung hindi sa kanya, bulag pa siguro ako hanggang ngayon. Now, I am setting you free. Start chasing your dream. And the fuck I care, Denise, kahit huwag kang nang magpakita sa akin. Sabi ko na walang emosyong mababatid sa aking mukha. She looks hard pero agad din itong nagbago. Para siyang hinihingal sa galit na nadarama niya. Subukan mo lang akong hiwalayan, Blake. Try to and I will kill myself. Sharing, wala nang saysay ang buhay ko kung wala ka na. Subukan mo lang, Blake San, at pagsisisihan mo ito. Banta niya sa akin. She's like a crazy dog trying to bite. Nalilisik na parang baliw ang mukha niya. I expect this to be happen. She's a mad woman after all. So I set everything as I planned. Itinaas ko ang aking cellphone at ibinagay ito sa harap niya. Everything is recorded. You can't probably put the blame on me if you're trying committing a suicide. Kung magpapakamatay ka man, ay wala akong pakialam pa. Hindi ko na rin naman kita masikmura ni tingnan Denise. Umiiyak na lang siya at nagmamakaawa ulit. Umalis na lang ako roon. Mabigat ang puso ko dahil may pinagsamahan naman kami ng mabuti na dalawa. We are so in love. Back then, she is my ideal perfect girl. She is always my priority. Pero ang isinusukli niya sa akin ay ang ganitong bagay. Sana man lang ay pinahalagan niya ang yung bata. Pero dahil sa putang ina na pangarap na yan, ay napakadali para sa kanya na gawin yun. Nandidiri ako sa kanya. Akma niya pa akong hahabulin pero nakasara ng elevator. She is someone I didn't wish to encounter again. I imagine breaking up with her na ako pa ang nakukonsensya. Pero siya pala itong baliw. Siya itong gumagawa ng labis na kataksilan sa akin. Alisa magkalas. Umuwi na malungkot at namamaga ang mata ng asawa ko. Bandang 5 na ng hapon. He said that he is having a bad headache and he wants to take a rest. Matapos nga niya akong halikan, ay umakyat na siya sa aming kwarto. He looks exhausted and facing a huge problem. I don't want to ask for this moment. Gusto ko muna siyang bigyan ng espasyo bago siya maging handa na buksan kung ano man ang pinagdaraanan niya. Kasi mag-asawa kami, kung ano yung problema niya, ay problema ko rin. Kung ano ang pinagdaraanan niya, ay laban ko na rin. We promise those things in front of the altar of our God Almighty. Even on our dinner, ay wala siyang gana. Nahuhuli pa nga namin ni Blaze na nakatulala si Blake. He doesn't eat enough at sinasabing busog pa siya. Ngingiti-ngiti lang siya ng tipid at nagpaalam na. Hindi muna kami agad natulog ni Blaze. We watched some cartoons on our living room. Nakapatay na ang mga ilaw at nasa taas na si Blake. Marahil ay nagpapahinga. Ma, may problema po ba si Daddy? He looks so sad and lifeless po kanina eh. Is he mad po? Alala na tanong sa akin ng aking anak. I let her aside. Your dad might facing a problem right now. He might be facing problems but it's normal. Hindi galit ang daddy mo, wala lang siya sa mood. Hayaan mo at babalik din yan sa wisyo. Tumango naman ang anak ko nang mapansin ko na tila antok na itong si Blaze ay umakyat na kami sa kwarto namin. Hiwalay ang kwarto namin kay Blake. Nakakahiya man sabihin pero nahihiya pa rin ako kay Blake. Hanggang ngayon. Ang bilis kasi na parang kahapon lang. Ayaw na ayaw niya akong nakikita. Then I woke up one morning that he already confessed his feelings. However, it is still like a dream. Too good to be true and real. Kaya nga, medyo awkward pa ako na magsama kami sa isang kama. Kasal naman kami at mag-asawa. Pero siguro nasanay na yung katawan at isip ko na hindi ko siya katabi. I mean, kagabi, yung unang pagkakataon, nakatulog na ako noon at hindi ko na alam na tumabi na pala siya sa akin noon. Umanghihilay na ako ng antok nang maramdaman kong may yumakap sa akin. Napapitlag pa nga ako sa gulat. Naramdaman ko na lang kasi na bumigat yung kama. Ibinaling ko ang tingin ko sa kabilang parte. Malaki at king size ang bed, si Blake pala ang tumabi sa amin. At sa liwanag ng lampshade ay kita ang seryoso niyang tingin. Bakit dito kayo natutulog? Bulong na tanong niya. Ayaw niya magising pa ang anak namin. Nakatabi ko lang kung tutuusin. Nahiya naman ako magsalita pero sinabi ko na rin yung dahilan ko.
Ano kasi, nahiya akong tumabi sa'yo. Humiga na siya sa tabi ko and he chuckled lightly. Why? I am your husband, Alisa. He aforementioned as a matter of fact. Alam ko, basta mahirap kasi ipaliwanag. He let out a sigh bago niya ibinaon ang kanyang ulo sa pagitan ng aking dibdib. I can feel how exhausted he is. I don't want to ask. I am not that kind of person that invades something just because I am curious. I respect his own space. It's what he needs at this time. I'm willing to wait for him to open up. Natatakot ako magising kanina na wala ako sa tabi. I don't want to feel that again. I don't want to be betrayed again. Nararamdaman ko na lang na namasa ang aking mga damit. He is crying. He's so weak at this moment. Pakiramdam ko ay napakabigat ng dinadala niya para umiyak siya ng ganito. I am wiring his pain to mine. Dahil nung panahon na ikinasal kami, ay nakangako ako na magsasama kami sa hirap at ginhawa. At yun ang eksaktong bagay na ginagawa ko. Blake, pabulong na sabi ko habang hinihimas ang kanyang buhok. I'm trying to comfort him on a way that I can do. Alisa, ang sakit-sakit. Why? Bakit niya nagawa sa akin to? Anya na parang nagsusumamo na nagtatanong. Mayroon naman siguro siyang rason. Marahil ay gano'n na nga. Sabi ko, hindi ko naman alam kung ano ang punot dulo ng ganito niyang nararamdaman. Alisa, Denise aborted our son. 6 years ago. Ipinaraglag niya yon para sa pangarap niya at sa kanya niya pinakawalan ang kanyang mga hikbi. Do you know what is next to painful when it comes to seeing your loved ones being hurt? That is to see a strong man's weakness. Masakit para sa akin na makita ang isang lalaki na matatag na nasasaktan. Mapag-intindi ako na babae, hindi ako yung tipong silosa agad. Alam ko naman na minahal talaga ako ni Blake. Minahal ni Blake si Denise. Ang katunayan nga ay ako ang nangagaw kahit ako yung niligal. Ang katotohanan lang ay ako yung minahal. Ako na yung mahal ngayon at tungkol sa sinabi ni Blake sa pagpapalaglag ni Denise ay hindi ako makapaniwala kung paano may mga taong nagagawang gawin ang ganitong bagay. Maraming tao na nangangarap na magkaroon ng supling na biyaya tapos siya ay tatapon niya na lang ng basta-basta yung bata sa sinapupunan niya. Isa itong kasalanan sa harap ng batas at sa mata ng Diyos. Na-depress din ako noong mabuntis mo, Blake, lalo pa at ayaw mo naman sa akin noon, di ba? Imagine my pain in my life before pero hindi pumasok sa isip ko na gawin ang ganun na karimari-marim na bagay. Blake, magpahinga ka na muna. Alam ko na pagod ka na sa paghahanap ng kasagutan sa mga tanong mo kung bakit ba nagawa niya ito. Tandaan mo na kung pagod ka na ay sumandal ka lang sa amin ng anak mo. Di ka namin pababayaan. Tango at dininig ang mahihina at panaka na kanyang mga hikbi hanggang sa lumalim na ang kanyang paghinga. Nakatulog ng marahil siya. Hindi ko alam na ganito ang dinaramdam niya. Kailangan kong gumawa ng paraan. Laki, Alisa Magkalas. Ilang araw na pa ang nakalipas at mukhang unti-unti namang umaayos ang pakiramdam ni Blake bilang asawa at nagagampanan na asawa niya ako. Ako ay nasasaktan din kapag nahihirapan din si Blake. Imagine, napaka-strong ng personality niya. He is supposed to be that way. Pero kapag nalulubog siya, ay tila naputulan ito ng paa. At hindi ako sanay na makita siyang ganun. Siyempre, kaming dalawa ng anak ko ang nagpapagaan sa loob niya. Sa panahon na ito, kami ang kailangan niyang maging happy pill. Kaya naman, laking pasasalamat din namin na kahit papano ay may improvement na ang kalagayan niya. Hindi rin kasi biro yung naranasan niya. Kung ako man ay ayaw kong maranasan yun. Pansinin pa rin na may pagkakataong nakatulala siya, tahimik na para bang may malalim na iniisip o kaya ay nalilipasan ng oras sa trabaho. Noong unang gabi nga ay nilagnat pa siya. Ako ang nag-aalaga sa kanya, syempre. Umuungol ito na tila binabangungot to. Ganun kalala ang epekto ng nalaman niya. Kaya dahil bakasyon naman ay maaga pa lang ay trata ko na ang tiya ko sa aming probinsya. Planado na ang bakasyon namin doon. Gusto kong makapag-unwind din si Blake. Wala siyang kawala ni Katiting dahil kasabot ko na rin kung tutuusin si Mary. Lahat ng dapat i-move at reschedule ay nagawa na ni Mary. Kuman ay inayos ko ang aking mga business para all set na. Isang umaga ay agad kong ginising si Blake. Nasa first floor na si Blaze na kanina pagising. 5 pa lang base sa orasan sa pader. Maaga pa pero binulabog ko na ang nahihimbing na asawa ko.
Blake, gising na po, bulong na sabi ko sa kanya habang marahan siyang niyuyugyug. Yamot naman siyang umuungol at napalabi pa. Love, it's too early. I have something to do later. Atungal pa niya. Napaismid na lang ako. Wala kaya siyang trabaho. Mamaya siguradong magmumukmuk lang ito. Kaya naman ay patuloy ko pa rin siyang pinilit na bumangon. Tayo ka na dyan, Blake. Mainit na mamaya. Sabay hampas ko sa nakalitaw niyang mabalbol na hita. He's wearing his usual sando and boxer short combo. Damn hot right. Pero hindi niya ako natitempt kahit na okay na kami. We accepted our supposedly matrimony. Wala pa rin sign na may magaganap sa amin. Baka kailangan pa ng kabilugan ng buwan. Ha ha ha. Ayaw ko, love. Antok pa po ako. Please sleep beside me. I want to cuddle my beautiful wife. Where's Blaze? Anya habang pikit pa rin ang mata. Nasa baba na ang anak natin. Everything is settled. Ikaw na lang ang hinihintay. You better wake up on that bed or magkakagulo rito. Mabilis pa sa alas 4 siyang tumuyo habang loko-loko na nakasaludo. Maski yung tutot niya ay nakasaludo na rin. I saw how smirk from his sensual lips. Hula ko ay namumula ang pisngi ko dahil sa pag-init nito. Let me think later na medyo madilim pa at hindi pa bukas masyado ang ilaw na nakadim lang. Saan po ba ang punta natin? Tanong niya. May family vacation tayo. Bawal tumanggi dahil planado na ikaw na lang talaga ang kulang at aalis na tayo. Kaya bilisan mo na dyan at mag-ayos ka. Sabi ko sa kanya. Kamot ang ulo naman niya. I still have business work and meetings, love. Hindi pa ako available ngayon. Anya na para bang imposible kasing makapagbakasyon, hindi niya alam ay handa na ang lahat. Nakausap at nakakuntsaba ko na si Mary, wala ka ng trabaho sa buong linggo na to, no? Kaya bilisan mo na riyan at huwag ka nang marami pang sasabihin. Kapag magdadahilan ka pa, ay magkakagulo talaga tayo rito. Sabi ko na nagbabanta. Airport kaya ako. Natatawa naman siya at nailang pa. Buti pa ikaw, sinasabihan ng sekretarya ko. Ako hindi. Sino ba talagang boss? Si Mary? Sino ba talagang boss ni Mary? Ikaw o ako? Biro ni Blake sa akin. Inismiran ko naman siya. Ako, boss na boss niya. May angal ka ba ron, Mr. Perel? Sungit-sungita na tanong ko sa kanya. Wala po. Ito na nga po eh. Maliligo na rin, Anya. Kinuha na niya yung towel niya. Mapunta na sana sa banyo nang bumaling pa siya ulit sa akin. Do you want to accompany me in the shower? Pilyo na tanong niya. Hindi ko maiwasan na paningkita ng mata itong asawa ko na naapektuhan ng mahika ng umaga. Kaya pala may morning wood. Matanda ka na, Blake, kaya mo na sigurong sabunutan o sabunin ang sarili mo. Ngiti-ngiti lang siya na tumalikod sa kana umisa. May dalaw pa ako hanggang bukas. Hinintay namin ang asawa ko sa baba. Handa na rin ang driver namin na si Mang June para sa biyahe namin. Nasabihan ko naman ang katiwala namin na si Ate El sa dapat niyang gawin. After an hour, maybe bumaba na rin sa wakas si Blake. Basa ang buhok na nakaayos ito. Mukhang kagalang-galang kahit nakapang bakasyon lang ito na shirt and short. Walang kupas pa rin ang tinatawag kong charm, Anya. Alam mo yung tipong may mga tao talaga na effortless kung mag-ayos. Pero yan pa rin sila. Napakagwapong tingnan kahit anong anggulo pa, Anya. Stop drawing, love, kung saan ay sumabay ka sa akin sa pagligo. Sabi niya na may paglalaro pa rin kapilyuhan sa kanyang labi. Hay nako, Blake, tara na at baka maipit na tayo sa traffic. Sabi ko at saka na kami sumakay sa van. Hindi naman kalayuan yung probinsya. Enjoy kami sa biyahe dahil mula sa mga modernong establishmento, nagtataas ang mga gusali at syempre, ang mapolusyon na lugar ay unti-unting nagbabago sa buong biyahe namin. Mas maraming puno na nakikita namin. May mga bukiri na rin. Syempre, amis na amis ang anak ko. He now knows what farm looks like a flesh. Binuksan na nga namin ang bintana dahil napakasariwa ng hangin. Habang nasa biyahe ay puro kami kakulitan. Maski nga si Mang June ay nakadadamay na rin sa mga biroan namin. San, kapag lumaki ka na, sabihan mo kapag need mo na ng payo sa mga chicks, ako ang bahala sa'yo. Kunwari ay bumubulong si Blake pero dinig ko naman ang pilyo niyang boses, nakatingin pa sa akin. Why do I need that, Dad? Will I run a chicken farm? Natatawa kami sa kakyutan at kainonsintihan ng anak ko. Pero hindi ko pinalagpas tong si Blake, siya rin katabi ko siya, hinampas ko na rin. Aw, love, why did you hit me? Sabi pa niya, nagmaang-maangan pa. Kala mo talaga ha, kapag lumaki talaga kung
Loko-loko tong panganay natin, Blake. Humanda ka sa akin, ha? Kunwari ay nagbabanta ako, pero deep inside ay nagpipigil lang ako ng saya. Okay lang yan, love. Babawi na lang tayo sa pangalawang nating anak. Sabi pa niya na hindi pa rin natitigil at tumitila ang kanyang kalokohan. Blake, mas nagiging pasaway ka sa ata sa anak kaysa sa anak mo. Sumasakit na ang sentido ko. Sumabad naman ang anak ko na tuwang-tuwa. Really? I will have a little brother or sister? Naku, naging asado pa yung isa. Tinugo naman siya ng magaling niyang ama. Kung gusto mo anak, bot. Ano ni Blake sa pilyong mga ngiti niya. Patawarin ako nawa. Bakit? Ikaw ba ang magbubuntis? Blake, ikaw ba ang magdadala? Ikaw ba ang iiri ha? Mataray na tanong ko. Nangamot na lang siya ng ulo. Ako na ang bagong commander dito. Uy, pati ang almusal namin ay well prepared na. Gumawa ko ng aking sariling version ng bento box. Tig-isa kami. Kasama na ang driver namin na si Mang Jun. Pumara na muna kami sa isang mililim na tabi ng daan. May bukid sa gilid namin. Mabisyo kami. Kaya naglatag pa kami ng picnic mattress at saka na kami nagpatuloy sa pagkain. Ang sarap naman po nitong handa niyo, Ma'am Alisa. The best po pati itong scrambled egg. Napakamalasa. Lahat ay kumpleto, Ricardos. Ang swerte po ni Sir Blake sa inyo. Puri naman ni Mang Jun.